Payag ka ba na may kahati ka? Halimbawa po, payag ka ba may nakikihati sa wifi mo? Okay lang sana kung yung mga nakikihati nagbabayad. Di po ba? Pero minsan na masaklap na katotohanan, nakikiconnect sa'yo ang dami-dami, ikaw lang yung nagbabayad sa internet. Ano po ang nagiging epekto ng daming nakahati, nakakonect sa wifi, internet niyo? Bumabagal. Di po ba? Yung iba meron naman pambayad, ayaw magbayad. Ano yung mararamdaman niyo? Halimbawa, bumili ka ng merienda sa tindahan, soft drinks at saka chichirya. Pero nakita mo yung nagtitinda, nung nilalagay na yung soft drinks doon sa plastic, hindi niya nilagay, binuhos lahat, nagtira ng konti. Pagkatapos yung chichirya, binuksan, kumain muna para daw sa kanya. Ininom yung soft drinks na tinira. Di ba pandaraya yun? Di ba napaka-unfair nun? O kaya naman, kayong mga misis, payag ba kayo? May kahati kayo sa inyong mga asawa, sa inyong mga mister. Di ba hindi? Meron po akong kakilala, meron akong kaibigan. Nag-Muslim dati, Katoliko, itong babae. Kasi ang asawa, Muslim. Kahit na nag-Muslim itong babae, tinatanong ko sa kanya, o payag ka ba? Kung mag-aasawa pa ng isa, itong asawa mo, di ba? Pwede naman, pinapayagan ng mga Muslim. Ito pong babae talagang, Father, hindi. Ako lang dapat. Tingnan niyo po yun. Maaari na pinapayagan ng mga Muslim, pero yung babae, ayaw pa rin. Kasi masakit para sa isang babae ang may kahati. Kahit din naman po sa mister, di po ba? Kayo mga misis, gusto nyong gumante sa mga mister nyo na nambababae? Di maglalaki kayo. Pakita nyo sa mister nyo. Tignan natin kung ano magiging reaksyon niya. Magseselos din yan. Wala nang ibang pinakamasakit kung hindi yung meron kang kahati sa iyong pagmamahal. Amen? Kahit din naman kayo mga magulang, nasasaktan kayo, naiinsulto kayo sa inyong mga anak. Pag kinakausap nyo sila, hindi kayo pinapansin. Pati yung kanilang atensyon. Nakatingin sila sa kanilang mga cellphone habang kinakausap mo. Ano nararamdaman nyo? Di ba parang wala kang kwentang tao? Masakit para sa atin pag mayroon tayong kahati. Ngayon, sa tingin nyo, hindi ba ganyan ang nararamdaman ng Diyos? Paghati ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang Diyos na gumawa ng mundong ito, binigay sa atin. Ang Diyos na gumawa ng iyong katawan. Ang Diyos na nagbigay ng iyong kaluluwa, ng iyong espiritu. Hindi mo man mapasalamatan ng Diyos. Hati ang buhay mo sa Kanya, yung kalahati sa masama. Sa tingin nyo ba, hindi ba nasasaktan, nagagalit at naiinis din ng Diyos? Pero yan ang mabuting balita kasi mababasa natin sa Biblia na kahit na tayo ay hati sa pagmamahal natin sa Diyos, that God remains slow to anger, abounding in love, and faithful to us. Kaya nga, kahit na alam natin mahirap, bakit hindi natin subukan? Natuparin ang pinakamahalagang kautusan. Ano yon? Ang mahalin natin ang Diyos ng buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas natin. Ibig sabihin, 100% give your life to God. Offer your time to the Lord. Pero yan din ang malungkot na katotohanan. Bakit? Alam natin na hindi 100% all of the time kay Lord tayo. Di po ba? Most of the time, 80%. Meron pa tayong tinatago na 20% yung mga paborito nating kasalanan. But remember this, my dear friends. You cannot say that you truly love God if you do not love what God loves and if you do not hate what God hates. Sinasabi natin mahal natin ang Diyos, pero mahal natin yung kinamumuhian ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, wala ka dapat ititira para sa demonyo. Mahirap, pero posible, maaari. Kung tayo ay nagsusumikap, kung tayo ay nagpapatulong sa Diyos. It starts with being conscious of our weakness. Dapat mulat tayo sa ating kahinaan na madalas meron pa rin tayong tinitira para sa masama.
Pero tandaan niyo po, paghati ka, napakahirap na maging matagumpay. When you are divided, it is difficult to be successful. Paghati ka, mahirap na maging masaya, maging payapa sa buhay. Bakit po sa tingin niyo, kami mga pare, hindi kami nag-aasawa? Mahirap na paglingkuran ang simbahan kung meron kaming asawa, meron kaming inaalagaan na pamilya. Paano namin mabibigay buong-buo yung aming sarili, aming mga kaisipan, aming lakas sa paglilingkod sa simbahan kung meron kaming pamilya na palaging iniisip? Hati ang oras, hindi tunay na magtatagumpay ang paglilingkod, ang pagseserbisyo. Isipin nyo na lang, kung habang ako ay naghuhumili dito, buntis pala yung asawa ko, nanganganak, tatawagan ako. Sasabihin ko ba, ay, ops, sandali po. Hello? Nanganganak na. O hanggang dito na lang po humilya, aalis muna ako. Siyempre, asawa ko pa rin po yun. Imagine nyo, isipin nyo, kung meron akong asawa, kung gipit ako, nangangailangan, di ba? Di mo naman maiiwasan sasabihin ng pare, ofertory na po, pakidagdagan nyo naman yung ihuhulog nyo. Mahal ang diaper, mahal po ang gatas. Anong mararamdaman ng mga tao? Magkakaroon ng mga chismis, pangungutya, at mawawala na yung loob ng mga tao sa pagsisimba. Di po ba? Kaya nga, naririnig din natin that it is impossible to serve God and mammon kung hati ang iyong pagmamahal sa Diyos at sa material na bagay. Mahihirapan ka na mabuhay na totoo, mabuhay na masaya, mabuhay na payapa. How many times we live our lives divided? Ito po yung ating ipagdasal, paghingi ng patawad sa Diyos. Alam natin na hindi tayo perpekto. Nobody is perfect. And yet, there is always a perfect intention. Amen? Umpisahan natin kahit sa ating pagnanais, buo sana na mahalin natin ang Diyos sa isip, sa puso, sa kaluluwa, sa ating ginagawa araw-araw. Dahil tandaan natin, mayroong malaking gantimpala ang pagmamahal sa Diyos. Ilang porsyento lang ba ang binibigay mo sa Diyos? Dagdagan natin at subukan natin na gawin nating buo, ibigay sa Kanya. Kikita mo, hindi lang niya ibabalik sa iyo 100%. Sobra-sobra pa umaapaw na pagpapala. Marami ang natutuwa ngayon kasi wala na daw yata, naban na sa TikTok at Facebook si Rendon. Hurtful words sometimes can be forgiven, but most of the times, it can never be forgotten. Forgive. But is this the best response that we can really give? Hindi kara-karaka magbabago ang tao basta pinatawad mo lang. Nang hindi mo sinasabi sa kanya, bakit kanya nasaktan? Tandaan mo, ang sabi ng Panginoon patungkol sa mga taong nagkakasala, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So paano nila malalaman kung walang magsasabi sa kanila? Yes, natatakot ka sa pupwede nilang maging reaksyon. Pero hindi mo na pananagutan o sagutin niyon. Ang sagutin natin ay ang gawin natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang paalalahanan yung taong iyon. Ano kung tanggapin niya o hindi? Yung pangaral na binibigay mo, siya na ang magdadala, hindi na ikaw. Kulang din kung patatawarin natin yung tao at wala na tayong pakialam sa taong ito. Ano nga ba ang pinakadapat nating gawin kapag nagkasala sa atin ang kapwa natin? Lalong-lalo na kung hindi naman iba sa atin, kasamahan natin, kaibigan natin, kamag-anak, kapamilya. Sapat na ba na patawarin lang natin sila? Tutal naman, yan ang madalas nating marinig na sinasabi ng Panginoon, hindi ba? Sabi niya sa panalangin na inuusal natin, sabihin daw natin, Ama, patawarin mo kami sa aming mga sala, gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala
sa amin. Sabi pa niya, huwag tayong husga nang hindi tayo husgahan. In fact, ang sabi niya sa mga taong gigil na batuhin ang isang babaeng makasalanan, sino mang walang sala dito, maunang bumato sa babaeng ito. And then, sinabi niya sa babae, neither will I condemn you. Go and sin no more. Sabi pa niya kay Pedro, Pedro, hindi lang makapito, kundi 70 ulit pa nito. Dapat magpatawad ang tao. And so by all indication, sa tanong ko kanina, ano ba ang pinakadapat natin gawin kapag nagkasala sa atin ng kapwa natin? Parang ang mabilis na sagot ay, forgive. Forgive. But is this the best response that we can really give? Forgive? Kung ito talaga yung best response, forgiveness, ano itong sinasabi ng Panginoon sa ating gospel reading? Ang sabi niya, kapag nagkasala sa iyong kapwa mo, puntahan mo at kausapin mo muna ng personal. Yun yung una, personal muna. Mahalaga yun. Kaya nga, marami ang natutuwa ngayon kasi wala na daw, yata, naban na sa TikTok at Facebook si Rendon. Kasi naman, marami talaga ang ayaw ng style niya. Paano bang style niya? Ganito. Sinabi niya nung in-interview siya. Ang tanong sa kanya, ano ba ang proseso mo bago ka mag-post? Pag naisip mo, ipopost mo agad? Sumagot siya, ipopost ko agad. With conviction ha? Tinanong uli siya, magre-research ka ba muna? Sumagot uli siya, hindi na. Kasi kapag nagkamali ka ngayon, pwede mo namang baguhin yon. Talaga lang ha? Kung sana ganun kadali, magtama ng pagkakamali. Tandaan po natin ha? Hurtful words sometimes can be forgiven, but most of the times, it can never be forgotten. Kaya Brad, Rendon, pwede mong sabihin kay TikTok at FB, bakit binanyo ko agad? Bakit hindi nyo muna ako kinausap at pinagpaliwanag? Pero papaano kung sabihin din ng mga taong inokray mo agad? Diba? Ganun ka rin, inokray, hinusgahan mo agad nang hindi mo ko kinausap at pinagpaliwanag. Kaya tama yung sabi ng ating Panginoon Kausapin muna yung tao. Kung hindi mag-work, magsama ka ng mga tao. Upang patunayan sa kanya na ang sinasabi mo sa kanya ay totoo at hindi dahil bias ka dun sa tao. Pag hindi pa rin nag-work, ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa natitipong simbahan, to someone who is an authority. Kapag hindi pa rin mag-work yan, ituring mo na yung tao bilang isang hentil o parang isang publikano. Question, sa lahat ng sinabi ng Panginoon sa gospel reading ngayon, may narinig ba kayong sinabi niyang patawarin niyo? Magpatawad kayo? Forgiveness? Wala, di ba? But don't get it wrong. Hindi sinasabi dito na hindi mahalaga ang magpatawad. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, we should go beyond pagpapatawad. Sapagkat kung tayo mas mag-exert pa, mas magtsatsaga pa, mas uunawa pa sa tulong ng Panginoon, mas maraming mangyayaring maganda kesa magpatawad ka lang, maniwala ka. Ano-ano? Una, mas pwedeng magbago ang tao. Hindi karaka-raka magbabago ang tao basta pinatawad mo lang. Nang hindi mo sinasabi sa kanya, bakit kanya nasaktan? In the first place, paano niya ma-appreciate yung forgiveness na ibibigay mo kung hindi naman niya marirealize na nagkamali siya sa'yo? Para kang nagpatawad sa hangin. Tandaan mo, ang sabi ng Panginoon patungkol sa mga taong nagkakasala, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So paano nila malalaman kung walang magsasabi sa kanila? Yes, natatakot ka sa pupwede nilang maging reaksyon. Pero hindi mo na pananagutan o sagutin niyon. Ang sagutin natin ay ang gawin natin kung ano ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang paalalahanan yung taong yon. Sa Cuyo, somewhere, I think in Palawan, gumawa dati ng kuta ang mga Kristiyano. Napapaligiran ng mga makakapal na bakod na bato. Ito'y bilang proteksyon nila dahil sila ay sinasalakay dati ng mga Muslim o mga Moro. Yang bantayog na yan, may mga watchmen yan. Ang tungkulin ng mga bantay o watchmen, tingnan ang dagat gabi-araw
pag nakita nilang may paparating na makulay na bangkaya ng mga Moro, tungkulin nila na patunugin ang kampana upang ang mga Kristiyano, for their safety, ay pumasok sa kuta. Ngayon, sakaling patunugin nila yung kampana at meron pa rin mga Kristiyano na mabihag o mapahamak sa kamay ng mga Moro, hindi nila problema yon. Pero, kung may mga Kristiyanong mapahamak, mabihag, dahil hindi nila pinatugtog yung kampana, sagutin nila yon. Yun ang sinasabi sa ating first reading ngayon. Narinig nyo? Bantay tayo ng ating kapwa. Lalong-lalo na kung meron tayong magagawa. Asawa mo yan eh. Anak mo yan eh. Magulang mo yan eh. Nasa pangangalaga, kapatid mo yan eh. Eh ano kung tanggapin niya o hindi? Yung pangaral na binibigay mo, siya na ang magdadala, hindi na ikaw. Pero dadalhin mo, pananagutan mo sa harapan ng Diyos kung wala kang ginawa upang pagsabihan, bawalin yung tao. So you see, kulang kung magpapatawad lang tayo na hindi na natin iisipin, paano ko makatutulong sa pagbabago ng taong ito? Kaugnay nito, kulang din kung patatawarin natin yung tao at wala na tayong pakialam sa taong ito. Ayaw na nating makausap. Huyo na siya sa atin. Niayaw na nating makita. Malaman natin nandun sa isang lugar, hindi tayo pupunta. May kilala akong ganun eh. Nalaman niya yung ex niya. Nagpunta ng MOA. Hindi na rin siya pumunta. Hindi na rin siya sumama sa amin. Sabi ko, Beshi, MOA yan? Laki-laki na. Magkikita pa? Pero nakita po ninyo, kahit tanungin ko siya, napatawad na daw niya. Napatawad na niya. Talaga? So you see, kung totoo mang napatawad yon, kulang yon. Kaya ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, not just forgiveness, but reconciliation. Don't get it wrong. Hindi ko sinasabi, when it comes to reconciliation, muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Hindi. Kung wala na talaga, hindi kita pipilitin. Eh di wag nang ibalik yung dati. Ang sinasabi ko, wag namang magkasira, magkalayo, magkalimutan na lang kayo. Totally. Lalong-lalo na kung may pinagsamahan naman kayo. Kung hindi naman kayo totally iba. At lalong-lalo na kung alam niyo na mas marami ang magiging payapa at masaya kung malalaman nila na nagkaayos na kayong dalawa. Kahit na may kanya-kanya na kayong buhay, dalawa. Alam nyo ba na merong upcoming concert sina Gabby at Sharon? Totoo, sa mga Sharonians dyan. Bili na kayo ng ticket. Ayan o, dear hearts. Exciting yan. Ngayon lang mangyayari yan, ha? Huwag niyong palalampasin yan. Kakakilig yan. Pero alam ninyo, kung sino yung pinakakinikilig? Sino? O nakita nyo, chismosa rin kayo. Casey Concepcion. Totoo. Gustong-gusto ko yung mga sinabi niya nung siya ay in-interview. Sabi niya ganito, guys, alam niyo, ako lang ang anak nila. Tama yon. May anak si Gabby sa iba, may anak si Sharon sa iba, pero si Gabby at si Sharon, ang anak iisa. Casey lang talaga. Ito yung sabi niya, ako lang ang anak nila. So I don't think na nararamdaman ng iba yung nararamdaman ko. Para sa lahat, it's just a show. Pero para sa akin, totoong buhay ko ito. Don't get me wrong. Di ko gusto na magkabalikan pa sila. Pangarap ko lang na makita silang masayang nag-uusap, nagtatawanan, magkasundo, magkaibigan. Sabi pa niya, guys, pagdasal natin, na ito na ang simula ng mas maayos nilang pakikitungo sa isa't isa. Hindi magaling sa Tagalog si Casey, pero nagulat ako, very precise ang kanyang sinabi. Yung list na hinihiling niya kay Gabby at kay Sharon, pinagpe-pray niya. Hindi na isang maayos na relasyon, maayos na lang na pakikitungo sa isa't isa ni Gabby at ni Sharon. Sabi pa niya, nagpapasalamat siya sa mga supporters nila, sa mga supporters ng kanilang pamilya. Pamilyang pwedeng hindi should have been family, but a blended family composed of individuals who have learned to forgive and enjoy each other. Diba? Sigurado ko minsan nasabi na,
ni Sharon kay Casey, napatawad ko na si Gabby. Sigurado ko minsan na-insinuate na ni Gabby kay Casey, kinalimutan ko na yung mga masasakit o pangit na sinabi ng nanay mo. Sigurado ko namang nandun na yung forgiveness sa isa't isa. Pero hindi yon ang hinihiling ni Casey. More than that, yung maramdaman niya kapag magkasama ang kanyang ama at ina, wala na talagang animosity, wala na talagang tampo sa isa't isa. Reconciliation ang gusto ni Casey Concepcion. You see, mahalaga ang forgiveness. But there is something better than forgiveness. Reconciliation. Pero wag mong isiping isa-set aside natin ang forgiveness. No! True reconciliation involves forgiveness. But reconciliation goes beyond forgiveness. Tingnan po ninyo ang Panginoon. Forgiveness lang naman ang kailangan natin, di ba? Eh di sana sinabi niya sa langit, I forgive you. Tapos, bakit pa siya nagkatawang tao? Gusto niya talagang ma-reconcile sa Kanya tayo. Sipin po ninyo sa ating ebanghelyo. Sabi ng Panginoon, kapag kinausap mo na, nagsama na ka na ng mga tao, sinabi mo na sa simbahan, ayaw pa rin makinig sa'yo, ituring mo na siyang hentil o publikano. Pwede mong isipin, aalisin na natin yung tsansa ng tao. But wait, isipin mo kung papaano tinuring ni Kristo ang mga hentil at publikano. Iginalang, minahal pa rin niya ang mga ito. So ang sinasabi ng Panginoon dito sa atin mga kapatid, listen, sa pagsasalba ng isang tao mula sa kasalanan nito, lalong-lalo na kung yung taong ito ay hindi iba sa'yo, sa pagsasalba ng pupwede pang maisalba, matira, sa pag-asama nyo ng tao, hindi naman talaga iba sa'yo. No stone should be left unturned. Lahat ng gagawin at dapat gawin, gawin mo para dito. Sipin po ninyo, ang sabi sa Ebanghelyo, kapag may sama ka ng loob, nasaktan ka ng kapatid mo, puntahan mo, may kapartner yan. Ano kapartner yan? Kapag nag-aalay ka at naisip mo, may nasaktan kang kapwa mo, iwanan mo yung alay mo at puntahan mo. Ibig sabihin, ikaw man ang nakasakit o ikaw man ang nasaktan, either way, lahat gawin mo for reconciliation. Lalong-lalo na kapag yung tao ay hindi iba sa'yo. Yes. Yes. Mahirap ito. Mahirap. Yun lang magpatawad ka, mahirap na. Yun lang magpatawad ka, maiyak ka na. Pero naisip niyo po ba, sino lang ang naiiyak kapag nagpapatawad? Ikaw lang na nagpapatawad. Ikaw lang ang naiiyak. Pero naisip mo ba, pagdating sa reconciliation, yung sa kabila ng lahat, naging magkaibigan pa rin kayo ng asawa mo? Yung sa kabila ng lahat, nagkasundo pa rin kayo ng kapatid mo? Yung sa kabila ng lahat, inalagaan mo pa rin ang magulang mong matindi ang pagkukulang sa'yo? Yung sa kabila ng lahat, tinanggap mo pa rin yung anak mong lumapastangan sa'yo? When it comes to reconciliation ninyong dalawa, sinong naiyak? Ikaw lang ba? Hindi. Siya lang ba at ikaw? Hindi lang din. Buong pamilya, yung nakakaalam ng away ninyong dalawa. Kapatid, sa inyong bahay, sa inyong mga kapitbahay, umisip ka, pag mayroong dalawang tao dyan na hindi mo kaano-anong alam mong matindi ang alitan, the moment na magkasalubong yan at nagyakapan, with all sincerity, kusang papatak ang luha mo, maniwala ka. Hindi mo pa kaano-ano yan. Mga magulang mo pa kaya na alam mong ang tindi ng galit sa isa't isa, pero biglang nagkasundo ang mga anak mo pa kaya. Akala mo hindi na magkakasundo. Nagkasundo. Kapatid, ako, naranasan ko, nagkasal ako. Yung nanay at tatay ng kinasal ko, alam kong matindi ang galit sa isa't isa, hiwalay na. Pero yung hinahatid nila magkatabi, hindi naman magkaakbay, hindi naman magkaakay. Yung anak nila, yung magulang niyang hiwalay, lumalakad sa aisle, sandali lang yun, umiiyak yun. Yung magulang nakakilala ko, nagpa-picture, yung mga anak niya, alam niya, yung bunso at yung panganay,
may galit sa isa't isa. Pero picture taking lang, nandun yung bunso, nandun sa kabilang dulo yung panganay. Naiiyak na yung kilala kong nanay. Picture taking lang yon. Paglakad lang sa aisle yun, sandali lang yun. How much more? How much more? Kung alam mong okay na. Kapatid, mahirap ang magpatawad. But you can go beyond that. Minsan yung pagpapatawad natin, out of selfishness na lang din. Pinatawad ko. Hanggang doon lang? Akala ko ba para sa iyong pamilya, gagawin mo ang lahat? Ito na yun. Kahit hindi ikaw ang may kasalanan, kahit siyang may atraso, yung makita ng mga mahal mo, gumagawa ka pa rin ng paraan kahit papaano na maisalba kung ano ang natitira sa inyo. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, mas lulutang ang pagiging mabuting magulang mo. Mas lulutang yung pagiging mabuting anak mo. At sa loob-loob ng mahal mo, sasabihin niya, ginawa mo ang lahat talaga. Kasi pwede mo nang hindi patawarin talaga at pakisamahan. Pero pinakisamahan mo pa rin, hindi para sa iyo, kundi para na sa kanila. Kapatid, meron ka pang ibibigay aside from patawad. Kasi base sa ating karanasan, ang tawad, may kinakaltas ka lang naman eh. Baka po pwedeng yung buo na, wala namang mawawala sa'yo. Pride mo lang. Pero mas lalong titingkad ang pagiging mabuting magulang at anak mo. Tandaan. At mas lalong titingkad ang pagiging anak mo ng Diyos. Sapagkat sa gayon, when it comes to reconciliation, ang pinakamasaya ay ang Panginoon. Inasmuch as, hindi lang dahil meron siyang isang anak na nagpatawad, kundi nakita niya, nagkasundo ang marami niyang mga anak. Forgiveness may not be enough.
Mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. While it was the love of Jesus that changed our view of the cross. Tandaan natin ha, it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death on the cross. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kanilang krus. Pamilya, hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pag-isimbikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. So ngayon po ay pinagdiriwang ng ating inang simbahan ang kapistahan ng pagtatampok sa banal na krus. Actually, buong buhay natin bilang mga Kristiyano, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, itinatampok na natin sa ating buhay ang krus ni Jesus. Sa ating mga tahanan, sa ating mga sasakyan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, maging sa ating mga libingan. Naroroon ang krus. May mga taong nagpupurselas, bracelet, nagkukwintas, o nagpapatato sa kanilang katawan ng krus. Tayo'y laging nag-aantanda ng krus. Nagpapabless tayo sa pamamagitan ng pag-atanda ng krus. Tumitingin tayo, humahawak tayo, humahalik tayo upang hilingin ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng krus. Pero alam niyo po ba, kung tayo'y nabuhay sa nakaraan, mga 1,000, 2,000 taon lang naman, hindi natin magagawa yan. At hindi talaga natin gagawin yan. Sapagkat iba dati ang pakahulugan sa krus na yan. Ang pakahulugan dati sa krus na yan, kamatayan. Karumal-dumal na kamatayan. Hindi lang sa paraan, kundi sa kahulugan. Karumal-dumal sa paraan sapagkat unti-unti itong kamatayan, mahihirapan talaga ang pinahihirapan. Karumal-dumal sa hulugan sapagkat hihiyain ka, haalisin kumbaga ang iyong karangalan. Believe me, you would wish for some ways to die. Kahit yung sinasabing biro sa internet na, dumb ways to die. Huwag lang ang ganitong uri ng pagkamatay. Because to die on the cross was very ugly. Pero tingnan po ninyo kung paano ito transform ng ating Panginoong Hesus. Mula sa pagiging simbolo ng kahihiyan, ito na ay naging simbolo ng karangalan. Mula sa pagiging simbolo ng pagkatalo, ito na ay naging simbolo ng pagkapanalo. Mula sa pagiging simbolo ng kalupitan ng tao sa kanyang kapwa-tao, ito na ay naging simbolo ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Galing, di ba? Pero masahanga tayo kung paano niya tinransform ito. How He transformed something that was very ugly to something that was very beautiful. He did all that not by His power and might, but by His love. Isipin po natin, hindi naman nagpamalas ng kanyang kapangyarihan ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus. I mean, hindi siya bumaba sa krus, gaya ng dare sa kanya, namang hindi sumasampalataya sa kanya. Hindi nagpakita ang mga anghel ng Diyos sa kalangitan na siguradong nakasubaybay sa kanya. Hindi muling narinig ang tinig mula sa langit na nagsasabing siya ang pinakamamahal na anak ng Diyos Ama. Otherwise, ito ang ating maaalala.
Pero ano ang tumatak sa ating puso't isipan mula noon hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon? Yung sinasabi sa ating ebanghelyo ngayon, gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Dito kasi siya inulos upang tayo matubos. Dito siya hiniya upang tayo bigyan niya ng karangalan. Dito siya pinatay upang tayo bigyan niya ng bagong buhay. Not by His power, not by His might, but by His love. No wonder, ang sabi sa Biblia, there are in the end only three things that will last. Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Iba nga naman ang nagagawa ng pagmamahal sapagkat ang Diyos ay pagmamahal. And with God, nothing is impossible. Kaya mawala ng lahat sa ating buhay, wag lang ang pag-ibig o pagmamahal. Sapagkat sa pagmamahal, makakaya natin sa tulong ng Diyos ang lahat. Meron nga daw isang lalaki na almost pag-give up na in life. Alos mawala na ng pag-asa sa buhay. Wala nang gana. Nakatira siya sa isang madilim, gulo-gulo at madumi, mabahong bahay. Wala na po siyang pamilya. Wala namang makisama sa kanya sapagkat lagi siyang nega. Ay bisyo pa, lakas na uminom kahit mag-isa. Lagi niyang sinasabi, malas ang kahirapan niya. Kahirapan ang dahilan kung bakit malungkot ang buhay niya. At hanggang doon na lang siya. Naawa sa kanyang isang wise man. Binigyan siya ng isang flower vase. At ang sabi sa kanya, lagaan mo yung vase na yan sapagkat yan ang babago ng buhay mo. Una, syempre, di siya maniwala. Reluctantly, ito ay inuwi niya. Gusto niya sanang ibenta para mapagkakitahan na lang. Pero nang hinayang siya, inilagay na lamang niya sa isang mesa. Dahil wala namang magawa sa buhay, pinagbastan niya. At nabighanin siya sa ganda ng vase na ibinigay ng wise man sa kanya. Naisipan niya, lagyan ng bulaklak. Lumabas siya ng bahay, kumuha siya ng mga wildflowers, nilagay dun sa vase. At mas lalo siyang na-mesmerize, nabighani sa ganda ng vase. Hanggang sa napansin niya, yung mga sapot sa dingding ng bahay niya, yung madilim na atmosphere na kalagayan ng bahay niya, napansin niya sa wakas, yung mga ipis na lipad ng lipad sa loob ng bahay sapagkat maduming talaga. Naisip niya, hindi bagay ito sa maganda niyang flower vase na may bulaklak na. Inayos niya ang bahay niya, linisan niya, pinailawan niya. Doon niya na-realize na, maganda pala ang bahay niya. Maganda pala. Lilinisin lang talaga. Iilawin lang talaga. Then after that, alam po ninyo, mas naging masipag siya. Naisip niya na mas lalong ayusin ang bahay niya and so later on, ang inayos na niya yung buhay niya. Inalis niya ang bisyo niya, nagsimula siyang mangarap at makipagkapwa na. Realize niya, maganda pa rin pala ang buhay sa kabila ng mga pangit na nangyayari sa kanya at sa kaniyang pamilya. Brothers and sisters, I'd like to think na yung vase na yon, it symbolizes love in our lives. Yung pagmamahal natin sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Yung pagmamahal sa atin din ng Diyos at pagmamahal sa atin din ng ating kapwa. Kaya, wag nating haalisin ang pag-ibig sa ating buhay. Sabi nga ni Father Kurt, nung siya'y mag-sermon at magmisa dito, isipin natin ang dahilan kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At kung idudugtong ko nga, kung tayo mahirapan man sa paggawa ng mga bagay-bagay, isipin natin, mahalaga ba? At ano ba ang dahilan kung bakit natin ito ginagawa? Kung mahalaga, sapagkat mahal natin ang dahilan, mahirap man, patuloy tayong gagawa. Hindi nyo na itatanong na itong pulang lasong ito ay lagi kong dinededicate sa mga kababayan natin sa ibang bayan na nagtatrabaho, nagsisikap para sa kanilang pamilya. Ito ay ribbon na simbolo ng pag-asa sapagkat ito ay korteng puso, nasa gawing puso, kulay puso, na para bang binibigay na itong mensahe sa mga kababayan natin sa ibang bansa, nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Kung mapagod man kayo, magkasakit man kayo, mahirapan man kayo, may mga problema mang dumatingan sa buhay ninyo, isipin nyo lang, bakit nyo ba ginagawa ang lahat ng ito? At sigurado ang sagot dyan ay dahil nagmamahal kayo, yun ang magbibigay muli ng gana sa inyo. Nevertheless, while it was the love of Jesus that changed our view of the cross, tandaan natin it was also the love that Jesus felt that made Him carry the cross, accept the cross, even death
on the cross. Totoong ang pagmamahal ni Jesus ang siyang bumago sa pananaw natin sa krus. Pero yung pagmamahal din na naramdaman ni Jesus mula sa Diyos at mula sa mga taong nasa paanan ng kanyang krus, particularly ang kanyang mahal na ina, kinaya niya ang pagsubok ng krus. Tandaan natin, even though people give us inspiration, they also need inspiration. So, kung ang ipapayo natin sa mga taong nagbibigay sa atin ng inspirasyon, huwag mawawala ang pag-ibig sa puso niyo. E ang iba ipapayo ko naman sa inyong mga na-inspire ng taong ito na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, bigyan din natin sila ng inspirasyon. Sila na nagpaparamdam sa atin ng pag-ibig, paramdaman din natin sila ng ating pag-ibig. Upang hindi lang magbago ang pananaw nila sa krus, makaya din nila dalhin ang kani-kanilang krus. Be their source of inspiration. Maging parang vase ka sa asawa mo na magbibigay ng inspirasyon sa kanya. Siya na mahal ka. Ikaw ay maging parang vase para sa mga magulang mo. Ang lahat ay gagawin sa iyo sapagkat mahal ka naman talaga ng mga ito. Ikaw ay maging vase din kahit papaano sa kapatid mong tunay na nagmamalasakit sa iyo at sa anak mo sumusuporta sa inyo. Yung magbigay ka man lang sa kanya ng inspirasyon, hindi yung lagi na lang konsumisyon, hindi yung hindi ka na nga maging vase para sa kanya, wawasakin mo pa siya na nagiging flower vase para sa inyong pamilya. Hindi ka na nga nakapagbibigay sa kanya ng inspirasyon, bibigyan mo pa siya ng konsumisyon para wasakin yung diskarte niya at yung pagsisimikap niyang mabigyan kayo at ang inyong pamilya ng inspirasyon. Come to think of it, at tulad nung makikita natin dun sa kinuwento ko about flower vase, sa dinami-dami ng mga nangyari na nga dun sa lalaking nawawalan ng pag-asa, he realized later on, maganda pa rin pala ang bahay niya. Worth it pa rin pala na patuloy siyang umasa. Sapagkat sa totoo lang, anuman ang mangyaring problema sa buhay natin, maging sa ating pamilya, sunod-sunod man yan, patong-patong man yan, siguradong ang Diyos ay may ilalagay na vase. Meron siyang ilalagay upang panghugutan natin ng pag-asa bukod sa pagmamahal niya. Yung pagmamahal niyang ipaparamdam niya sa atin sa pamamagitan ng bagay na yun, na ilalagay niya sa buhay natin at sa ating pamilya. Hindi lang talaga natin yun makita. Dahil bukod sa patong-patong ang problema, ay wala pa sa ating nagbibigay ng inspirasyon at pag-asang talaga. Doon mas nagiging mahirap ang problema. Kung wala kang maramdaman na suporta, kahit papaano, kahit sa iisa. Huwag naman sana. Yan sana mga kapatid, dasal natin para sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon o parang nagiging flower vase sa kanilang pamilya. Bukod sa krus na ating mahawakan, matitingnan at mahagkan na makapagbibigay sa atin ng pag-asa, magpaparamdam sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Bukod dito ay makakita rin tayo, makakausap din tayo, makahawak, makahalik din tayo. Kahit picture nga lang ng taong minamahal natin at nagmamahal din sa atin upang anumang mga pangit na mangyari sa atin ay maging maganda pa rin ang disposisyon natin.